Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoong Isus minamahal. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Unang-una po minamahal ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating nag-iisang Diyos, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng ating mahal na pastor. Hallelujah, ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At dobling paggalang, hallelujah, sa huling propeta ng ating malapinon, the end-time prophet of our loving God, our beloved noble evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved noble assistant Pastor Lina C. Almeida, sa lahat ng mga mahal na mga anak natin, beloved pastor, the beloved children of our beloved pastor, sa kanyang buong sambahayan. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, na narito at sa ating pong lahat ng mga kapatiran na nagsusubaybay sa ating pong live, hallelujah, streaming. Hallelujah, happy 21st Church Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. 20 years ago, minamahal, ang bansang Pilipinas ay naharap sa isang pagsubok na parabang katulad ng kapanahunan ni King Jehoshaphat, na si King Jehoshaphat ay hindi na niya alam kung anong gagawin dahil ang kanyang mga kalaban ay kaliwat kanan. Noong unang panahon, minamahal, that was the time of former President Joseph Erap Estrada. Marami pong problema ang Pilipinas. Hindi lang po ang mga Abu Sayyaf. Nandiyan minamalang Imailef, hindi pa sila binigyan ng autonomy nung panahon nun. Wala pa yung Bangsamoro na yan. Nandiyan po yung MNLF. Nandiyan po yung mga teroristang CPP, NP, NDF. Buong bansa po yan. Nandiyan po yung kidnapping, carnapping, drug addiction. Lahat minamahal, talagang hindi na kaya ng presidente. At nagkaroon po ng kidnapping sa dako po ng Basilan. Unang-una po minamahal ay kinidnap po ng mga Abu Sayyaf ang isang pari, kasama po ang mga guro at mga estudyante. Ginawa po silang human shield para hindi po sila maubos ng mga military. So, tinangay po nila yung pari, mga guro at mga estudyante sa bundok. At nung nabalitaan po ng mahal na pastor, I was assigned in Cagayan de Oro that time, minamahal. Tinawagan ako ni mahal na pastor, sabi ng mahal na pastor, beloved Brother Danny, ano nang balita sa pari na kinidnap ng mga Abu Sayyaf? Pakimonitor. Sabi ko, opo mahal na pastor. So, tuwing madaling araw po, minamahal, yun po yung panahon na ako po yung nagre-report kay mahal na pastor patungkol sa kalagayan ng pari, base doon sa mga nabalitaan ko sa Mindanao. Hanggang dumating yung panahon, sabi ng mahal na pastor, gumawa ka ng paraan na makausap natin yung head ng Basilan Crisis Committee dahil gusto kong iligtas ang buhay ng pari at lahat na makasamahan niyang na-hostage. So madalit sabi, minamahal, nakontak ko yung station manager ng Bumbo Radio Cagayan at na-set up po yung interview nationwide through Bumbo Radio Cagayan, tapos connect to Basilan at si mahal na pastor, minamahal, sa telephone. So nag-usap. Sabi ng mahal na pastor, para maligtas yung buhay ng mga hostages, yung pari at mga guro at mga estudyante sa Basilan, payagan nyo akong papasok doon. Sumagot po yung Basilan Crisis Committee Chairman, hindi na kailangan ang presensya po ninyo, Evangelist Almeida. Dahil kami din ay may Diyos, kami din ay nanalangin, at ang buong mundo, lalo na ang pinaka-head namin sa Vatican, ay nag-alay ng panalangin para maligtas ang aming kasamahan sa kamay ng Abu Sayyaf. Sa madalit sabi, minamahal, tinanggihan yung offer ng ating mahal na pastor. Pumasok na po yung mga politicians, mga sikat na mga broadcasters,
sikat na mga artista. Wala pong nadala kahit isa. Tapos biglang nagkaroon ng military assault. Bago nangyari yon, nabalitaan, napugutan po ng ulo ang pari at tinanggalan pa ng kuko. At mayroon pong pinatay din sa mga hostages. At yung mga remaining hostages ay nilipat nila sa dako po ng Sulu Island. Magkatabi lang po yung Basilan Island sa Sulu Island. Tapos nabalitaan, nagdagdag pa sila ng additional 21 Sipadan hostages galing po sa Sipadan Island, Sabah, Malaysia. So, tumawag ang malapastor sa akin, Brother Danny, maghanda ka. Mag-ayuno ka ng 10 days. Ako naman dito tuloy-tuloy yung pag-ayuno ko. Pasukin natin ang kampo ng Abu Sayyaf sa Sulu. Papayag ang gobyerno o hindi, papasukin natin. Saka, opo, mahal na pastor. Nag-umpisa po ako ng 10 days fasting. Pagka 7 days fasting, minamahal, biglang tumawag ang mahal na pastor, ilang araw ka na sa fasting mo? Sabi ko, mahal na pastor, 7 days na po. Tama na yan, sabi niya, tama na yan. Bukas ng madaling araw, bumiyahe ka na. Mayroon kang kasama galing Surigao, referring to our beloved Ordinary Preacher Joseph Salino, beloved Brother Ben Villanueva, at may kasama ka din ako galing Cagayan de Oro, nag 40 days, beloved Brother Bilcopre Warrior Fernando Solon. Tapos si Brother Abel Vargas, marami po kami minumahal. First batch, so nagbiyahe kami through bus, pagdating namin ng Zamboanga, sakay kami sa barko. Pagdating namin ng barko, hindi namin alam, yung kapitan pala ng barko, kapatiran natin. Si Brother Baltasar. Sabi na, Brad, saan ang punta nyo? Sabi namin, papunta po kami ng Hulo. Kasi ang biyahe niya, Zamboanga to Hulo, yung kanyang barko. Bakit anong gawin nyo doon? Ay pinauna kami ni Mala Pastor dahil si Mala Pastor papasok po sa kampo ng Abu Sayyaf para maligtas yung mga hostages ng hawak ng Abu Sayyaf. Sabi niya, Brad, bago lang ako na naginip kay Mahal na Pastor. Sabi ko, ano po yung panaginip nyo? Pumasok si Mahal na Pastor dyan sa bundok ng Sulo, at narinig ko, umaalingaw-ngaw ko yung kanyang boses, nangangaral siya doon sa bundok ng Sulo. So yun palang minamahal, isang positive sign na yun, na plano na nga ng Mahal na Pinoon yung pagpasok ng Mahal na Pastor. Amen. So pagdating namin doon, naghanap kami ng telefon, wala pong cellphone doon. Yung PLDT lang po minamahal na babayaran mo. Tawag ko kay Mahal Pastor, nandito na po kami sa Hulo. Sabi ng Mahal Pastor, magtanong-tanong ka dyan. Maghanap ka ng Abu Sayyaf para guide natin pagpasok sa kampo. Sabi ko, opo, Mahal Pastor. Nakalinya po yun, minamahal, nakalinya. Nasa likod ko po yung mga Muslim na may tatawagan din. So, yung pag-usap namin, malakas. Pagbitaw ko ng telefon, sabi ng mga nasa likod ko, anong hinahanap po? Sabi ko, Abu Sayyaf po. Ako, Abu Sayyaf. Sabi naman ng isa, ako rin, Abu Sayyaf. Sabi ko, daming Abu Sayyaf pala dito. Tapos, pagdating ko sa Peacekeepers Inn, kasi nandoon kami sa Peacekeepers Inn, sa kampo ng pulis, may kumatok. Sa taga Jesus Miracle Crusade po ba kayo? Sabi ko, opo. Ay balita na kasi namin na papasok ang inyong mahal na pastor sa kampo ng Abu Sayyaf. Ako po si Miss C.D. Masong, isa pong station manager ng Radyo ng Bayan Hulo. Gusto ko po kayong ma-interview. Sabi ko, tamang-tama. Sabi ko, tulungan mo ako. Naghanap po ako ng Abu Sayyaf para guide namin papunta sa kampo. Sabi niya, wag kayo magtiwala. Baka dalhin kayo doon, makidnap pa kayo. Ako na lang ang guide nyo. Pinakita sa akin yung picture, katabi niya si Commander Robot. O ito, si Commander Robot, ako. Close friend kami niyan. Pwede ko siyang tawagan ngayon din. Tapos, yung pala, si Commander Robot, bago nag-Abu Sayyaf, siya pala ay bodyguard ni Governor Abdul Sakortan ng Sulo. Tapos si Sinimasong naman, pinsan ni Abdul Sakortan. Tan ang apelido niya, magkapinsan sila. So, sabi niya, ako na lang guide nyo. O sige po, tatawagan ko si Mahal na Pastor. O sige, magkita tayo Lunes. Nag-uusap kami Biyernes. Magkita tayo Lunes. Sige po, sabihin ko kay Mahal na Pastor sa Lunes. Tawag na ko kay Mahal na Pastor. Mahal na Pastor, mayroon po akong kausap. Hindi po Abu Sayyaf.
station manager po ng radyo ng bayan. Sabi ng mahal na pastor, bukas na, nandyan ako. Well, hindi ko pwedeng sabihin sa Lunes pa, mahal na pastor. So, pagka Sabado, minamahal dumating ang mahal na pastor. Pagdating ni mahal na pastor, pagdating doon sa Peacekeepers Inn, sabi na, Brother Danny, akit na tayo. Sabi ko, mahal na pastor, ang kausap ko sa Lunes pa po, walang telephone dito, wala pong contact, mahal na pastor, hindi ko alam kung saan ang bahay. Sabi ng mahal na pastor sa akin, sa palagay mo, kalooban ba ng Diyos ang gagawin natin? Hindi ko nakasagot. Tapos sabi niya, ganito na lang. Pag darating yung kausap mo, within 30 minutes, ibig sabihin, tuloy ang misyon natin. Pag hindi darating within 30 minutes, babalik tayo sa Manila. So, opo, mahal na pastor. Wala na talaga. Puri kami. Wala pang 30 minutes may kumatok. Pagbukas ko, si Sinimasong dumating. Dumating si Sinimasong, sabi ko, ma'am, ba't po kayo naparito? Hindi ko alam, basta naisipan ko lang. Nag-usap kami, Biyernes, bumalik sa Sabado. Naisipan ko lang, kumustahin kayo. Bakit parang marami yata kayo sa loob? Sabi ko, nandito na po ang aming mahal na pastor. Sabi mo, Lunes. Biglang dumating ngayon, ma'am. Pumasok siya. Sabi niya, in-interview ang mahal na pastor kasi siya is station manager ng radyo ng bayan. Sabi niya, matuloy ba po ba ang pagpasok niyo, Beloved Evangelist Almeida? Tuloy, sabi niya, mahal pastor. Walang makahadlang. Walang makahadlang, tuloy. Paano? Yun ang hiningi ng mahal na pastor na within 30 minutes. Wala pang 30 minutes, nandun na si Sinimasong. Walang makahadlang, tuloy. Sabi ni Sinimasong, tatawagin ko ang mission niyo, Mission Impossible. Hindi na kayo makakalabas na buhay pag kayo ay tutuloy sa kampo ng Abu Sayyaf. Kasi ang lugar na puntahan nyo, impyerno. Ang mga tao doon, mga demonyo. Kami nga, mga Muslim, hindi makakapasok doon. Kayo pa kaya? Sabi ng pastor, tuloy. Ito na. Dahil tuloy, nandoon na yung sasakyan ng board member ng Sulo, si nakalimutan ko yung pangalan. Moab ba yun? Buklao. Hector. Board member Hector Buklao. Doon po tumuloy ang mahal na pastor, Beloved Mamadir, nung sumunod sila sa bahay ni Beloved board member Hector Buklao. So, sasakyan po niya na Tamaro FX na aircon, yung sinakyan namin. Tapos yung jeep na sumunod, sinakyan ng mga bigas, nandoon rin po yung kasama kong prayer warrior. Hindi po binilang ni mahal na pastor na kung ilan ang kasama. Basta tinuro niya, kasama ka, Beloved, kasama. Doon na po namin nalaman na pagdating namin doon sa kampo ng Abu Sayyaf, 13 pala kami. 12 na prayer warriors, pang 13 ang mahal na pastor. Tapos, nung tumakbo na yung sasakyan, bago po yun minamahal, ako, si Beloved Co-Prayer Warrior Jojo Salino, Beloved Brother Fernando Solon, chinik up po namin ng Talipaw, akala mo normal na lugar. Chinik up namin ng Talipaw kung lubak-lubak ba ang daan, kung simentado ba, para alam namin kung pagpunta ni Malo Pastor, alam namin kung anong sasakyan namin. Nag-hire kami ng jeep. Sabi ng driver, mayroon ba kayong dalang Armalite? Sabi namin, wala po kaming dalang Armalite. Bible lang po ang dala namin. Yun ang armas namin. Sabi ng driver, huwag kayo magdala ng ganyan. Bawal yan. Ito, armas namin. So, binayaran namin. Alam mong bayad no, mga kulang-kulang ito, 5,000. Daan kami ng military checkpoint. Walang checkpoint. Nandun ang military. May checkpoint ang Iminilep, Abu Sayyaf. Bago kami nag-aritang sa munisipyo ng Talipaw, parang mosque yung forma niya. Tapos sabi namin, balik na kami. Sabi, hindi na kayo makabalik. Kasi pagbalikan pa namin, babalik tayo sa dinaanan natin, haharangan tayo ng mga checkpoint na yun. Mga Abu Sayyaf po yun, nagbabaan sila. Ay, ganun. Saan tayo dadaan? Sa Patikol. Patikol is lugar po ni Abu Sabaya. Dadaan muna kami ng Gubat. Nung dumaan kami sa Gubat, nakasalubong namin yung jeep na mga Abu Sayyaf sa loob puno, sa harap, sa atip puno. Alam mo ginawa namin? Naka-long sleeve kami ng puti. Nagkaway-kaway pa kami, praise the Lord, praise the Lord. Sabi naman ng mga Abu Sayyaf, Allahu Akbar! Alam mo, minamahal kung talagang hindi plano ng Malapinon,
kaming tatlo madali nun. Kung hinold kaming tatlo, hindi na matuloy yung mahal na pastor. Ibig sabihin, hindi kami ginalaw dahil plano nga ng mahal na Panginoon yung misyon na yon. So nung nandun kami sa kalagitnaan ng patikol, na-flatan pa. Na-flat yung gulong. So inayos. Dumaan yung isang grupo ng armado, mahabang buhok. Sabi ng driver, lago tayo. Abu Sayyaf yan. Kinawayan din namin, praise the Lord. Sabi ng mga Abu Sayyaf, Balawar! Dumaan lang, dinaanan kami. Tapos, nakabalik kami. Ayun na, nung sumakay na kami ng Tamaro FX, napansin ni Malapastor na mabagal yung takbo ng sasakyan, nakalinya. Sabi ko, Brother Dan, sabi niya, Brother Dan, ano yan? Sabi ko, Malapastor, checkpoint. Nung chinek namin, Malapastor, wala pong checkpoint. Pero ngayon, iniisa-isa ang lahat. Pinababa yung mga pasahero, tinitingnan sa loob. Kasi nabalita na. Kasi si Sini Masong, isang station manager ng Radyo ng Bayan, siyempre binatunan niya na nandun na si Malapastor, binalita na yon. Ang sabi ng mga military, hindi pa hintulutan si Ben Salveda makapasok sa kampo ng Abu Sayyaf. Sabi ng Malapastor, pag tapat ng ating sasakyan, Bilay Brother Dan, hindi makakilos ang mga sundalo. Ma-frozen sila. So sa layo po, minamahal, dito siguro hanggang highway, ganun ka layo yung traffic. Ang isip mo, maniwala ka, hindi, maniwala ka, hindi. Imposibleng ma-frozen kasi lahat ng mga sasakyan talagang hinahaluguhog. Nung kami na ang tumapat, sa dami mga sundalo na magbukas ng pintuan, may papasok sa loob, walang gumalaw. Basta tiningnan lang kami ng isang guide, tapos nagsinyas, go. Pag sinyas ng go, palakpak si Malapastor, tapos pati yung jeep na kinargahan ng bigas, go rin. Pagtingin ko sa side mirror, hinold uli. Nung nakalampas yung aming sakyanan, hinold uli, checkpoint uli. Nakalusot kami. Pagdating namin sa unahan, checkpoint uli. Abu Sayyaf na pala. Sinalubong na pala kami ni Commander Robot. Pinara. Sabi ni Malapastor, sino yan, Brother Dan? Sundalo? Malapastor, Abu Sayyaf na po yan. Praise the Lord, sabi ng Malapastor. Praise the Lord. Praise the Lord, sabi ng Malapastor. Yung sundalo, ni-rebuke niya na ma-prosen. Pero yung mga Abu Sayyaf na nag-abang sa amin, nagpupuri ang Malapastor sa Malapino. Praise the Lord. Praise the Lord, sabi niya. Sumakay na. May tumabi sa akin, may tumabi kay Malapastor, may sumakay sa jeep, sa atip ng jeep. Dami nila eh. Tapos dinaanan namin yung ibang mga checkpoint, iminilip, imailip, hanggang nakapunta kami sa bandang. Pagdating ng bandang, on the way, papuntang bandang, nagpakilala siya, sabi niya, Father Almeida, Pastor po, beloved Pastor. Pastor Almeida, welcome to the kingdom of Allah. Sabi niya, malaya ka sa aming kampo, makapagpangaral ka doon. Mayroon kaming freedom of religion doon. Sabi ng Malapastor, praise the Lord. Tapos pagdating doon, nilipat kami sa dump truck, kargahan ng kopras kasi maputik yung papuntang bundok. Iniwan yung Tamaro FX, iniwan yung, hindi ko na alam kung nasaan yung bigas. Basta lahat kayo, pati prayer warriors, sumakay na rin. Tapos talagang lubak-lubak kasi kauulan lang. Pagdating doon sa unahan, wala na tumirik na talaga, bumaba kami. Napansin ni Commander Robot na mahina ang katawan ng Malapastor. Pagbaba, sabi niya, bakit mahina yung pastor niyo? Nagpasting po ng 40 days yan, walang kain, araw at gabi. Ganun? Tapos yumuko siya, pwede ko ba siyang ikarga sa likod ko? Naawa ako sa pastor niyo, kakargahin ko siya. Tapos hindi pumayag ang Malapastor, pero pumasok sa isip ko, akala ko ba mga demonyo itong mga Abu Sayyaf na to? Ang bait-bait pala sa isip ko ha. Tapos, hinawakan sa Malapastor, inalaya namin. Habang naglakad kami papunta doon sa Kubo, kasi walking distance lang, yung ibang mga Abu Sayyaf na mga 10 years old, 15 years old, nakita yung aming mga rilo, tinuturo. Rilo. Ibig sabihin, pag hindi mo ibigay, pugot ng ulo. Kasi hindi sila marunong magtagalog eh. Kumbaga, akin na yan. Ganun. Basta tanggal na lang namin. Total, relo lang yan. Pag makabalik kami sa Manila, pwede namang palitan. Turo naman yung sapatos. Tanggal din sapatos. Walang problema. Kahit magpaa, walang problema dahil may sapatos naman sa Maynila. Pagdating namin doon, sige, sabi ni Robot, malaya kayong mangaral. Ayun, kanta na si Kuya Herme.
Bumili ako ng megaphone. Sabi ni Mahal Pastor, bumili ka ng megaphone, baka walang kuryente. So megaphone saka halo gitar. Kuya Hermie ang nagitara yata. Siya din nagigitara, siya din nagkanta. Joyful. Tapos ang Armalite nila nakatutok sa amin. Noong una, hindi pa sila kumikilos. Kami lang ang nandoon sa taas ng kubo, nagpuri. Hawang gumagano na rin yung katawan nila, yung Armalite nila, gumagano na rin. Nung kumanta na si Kuya Hermie ng Solemn, biglang pumasok yung isang matapang na busayap. Hinto! Sabi ni Kuya Hermie, bakit? Pwedeng mag-request? Sabi ni Kuya Hermie, anong request mo? Power of love. Power of love. Nung panahon na yun, sikat yata yung kanta ng Air Supply na Power of Love. Alam mo na si Kuya Hermie, folk singer sa Japan yan. Ting-ning-ning-ning, gano'n siya. Tapos biglang kumanta, Lord, I come to you. Ganon yung mga busay mo. Tapos nung nag-chorus na siya, tapos nabanggit niya yung Power of Love. Iba pero maganda, tuloy, maganda, tuloy. Iba na yung kanta niya, pero maganda, tuloy. Tapos si Mahal Pastor na, preaching na. Sabi ko, ano kayang preaching ng Mahal Pastor? Siguro, sa isip ko siguro ang Mahal Pastor, kasi nandito na mga kaaway, yung mga Abu Sayyaf, talagang nakatutok yung Armalite sa amin. Siguro kausapin lang niya na, mga Abu Sayyaf, mahal kayo ng Diyos. Pag hawak lang megaphone, demons, kasaut! Pray ng Mahal Pastor, pray tapos, mamaya, pagkatapos ng prayer, pag hindi kayo magsisi, pag hindi kayo maniwala kay Kristo, siya ang Panginoon tagapagligtas, patay kayo! Impierno kayo! Imaginin mo na mahal. Hawak-hawak yung baril nila. Sabihin mo pag hindi magsisi, maimpierno mamatay. Talaga naman minamahal, babarilin ka talaga. Tapos biglang sumigaw si Commander Watt, tama na yan! Gabi na marinig na kayo ng mga kasama nyo, malapit lang ang kampo nila. Akala nila military intelligence kami. Tapos pinatanggap ng Mahal Pastor, di-rebuke yung kanilang karamdaman, bumaba ang Mahal Pastor. Sabi ni Commander Robot sa akin, nasaan na yung pangako ng inyong pastor na pera? Kasi hindi kami pinintulutang pumasok. Nagpumilit ang Mahal Pastor, so hiningian ng 35 sacks of rice and $3,500. $3,500. Pag hindi magbigay ang Mahal Pastor, hindi kami makakapasok. So, paano maging hostage yun? Ang hostage, ikaw ang magbigay ng pera sa Abu Sayyaf para makalaya ka. Si Mahal Pastor, nagbigay ng pera sa mga Abu Sayyaf para makapasok siya. Di ba ang layo? Hindi talaga qualified na maging hostage. At saka hindi rin kidnap dahil hindi naman kami pinilit. Kami ang pumasok. Amen. Sabi ko, Mahal Pastor, nasaan daw yung pera na 3,500? Nandito sa bulsa. Pinakita ni Mahal Pastor sa akin. Nandito, sabi niya. Nasa bulsa ni Mahal Pastor. Sabi niya, huwag ibigay dito. Magpatayan kami. Pag makita ng kasama ko na nagbigay kayo ng pera sa amin, babarilin kami ng kasama namin, aagawin yan. Doon tayo sa puno ng kahoy, yung malilim. Punta kami doon. Ako, si Mahal Pastor, si Commander Robot, Commander Susokan, si Sini Masong. Pagpunta namin doon, binigay ni Mahal Pastor ng 3,500, binilang niya. Tapos sabi ni Commander Robot, Pastor Almeida, pwede bang ipag-pray mo itong pera? Para basbasan ni Allah, para pag basbasan ng Diyos, ito ay gagamitin din namin pangbili ng pagkain ng mga hostages dahil hindi sila kumakain ng lokal, imported ang nire-request nilang pagkain kasi mga foreigner yung hostages nila. Panggasto din namin sa kanila to. Di pinag-pray. Sabi ng Mahal Pastor, pray natin, Brother Dan. Sige po, Mahal Pastor. Nilagay ni Mahal Pastor yung ulo niya sa commander na susukan, yung kanyang kamay, sa isa naman kay Robot. Tapos nalangin lang Pastor, tanggapin yung malapin. Tapos nag-pray ang Mahal Pastor. Yung Abu Sayyaf naman, nakayuko. Maya-maya, sa bilis ng prayer, sabi ng Pastor, be person, cast out, demonyo, cast out, in Jesus name, in Jesus name. Ang dalawang commander, minamahal, parang mga tupa, gano'n-gano'n lang yung minamahal. Lumapit sa akin si Sini Masong na namutla. Bakit ginawa ng pastor nyo yung paglihans, gano'n, prayer? Papatayan kayo. Sabi mo, gano'n ba? Mapigilan mo ba ang Mahal Pastor? Talagang nilihans. Pagkatapos noon, lahat na magtatangka sa amin na kunin kami ng ibang grupo, yung dalawang komandir na nalihans ni Mahal Pastor ang tagapagtanggol sa amin. Pag gagalawin niyo sila, magpatayan muna tayo
Muslim sa Muslim. Sila ay nagpaalam sa akin, so walang makakaagaw sa kanila sa kamay ko. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So grabe, araw-araw himala. Hindi natuloy yung pugot ng ulo, ang natuloy po, minamahal, ayuno. Dahil sabi ni Commander Robot, dahil sabi niyo, gusto niyong tumulong, sige, subukan natin. Mag-ayuno kayo ng 3 days, at kung makalampas kayo, talagang alagad kayo ng Diyos. 3 days, walang pagkain at walang tubig. Dati na kaming nag-ayuno ng 2 days kasi Monday po yon. Minamahal. Nagkamali sila. 2 araw, plus 3 araw, 5, dilagdagan pa ng 2, naging 7, walang pagkain, walang tubig. Buhay kami lahat. At pagkatapos noon, daming himala nangyari, minamahal. Hanggang nagkaroon ng military assault, hanggang nagtagumpay. Yan po ang istorya, ang maiksing patutuo, minamahal. Pero mahaba na yata yung ginawa ko. Sa kampo ng Abu Sayyaf. 21 years ago. Lahat na umuusig sa ating malapastor, nauna na sila sa langit. Ang malapastor, buhay na buhay. At saka, siguro coincidence din, pang 21, nandito tayo sa 13. 13 yung pumunta sa kampo ng Abu Sayyaf, nandito din tayo sa 13 martyrs. Minamahal. Happy 21st Church Anniversary sa lahat. Ang lahat na kapurihan, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Palakpakan natin yung mahal na Pinoy. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Danny Corteros. At sa pagkatong ito, ako rin po ay nagpapaabot